Yan, shout out sa mga followers ni Commander Kalanchaw. So ngayon tatapikin natin po ngayon kasi may mga nagtatanong po sa atin about tuway-tuway. Yan, na-vlog ko na po ito dati kaya lang hindi po natin pinaliwanag kung saan po nakukuha, kung ano pong gamit na iba ang about sa tuway-tuway Yan, ipapaliwanag po natin. Ang tuway-tuway po na akin pong sinasabi yung bang tinatawag na mutya ng patay. So ayan. Nakukuha po yan yan pong tinatawag na mutya ng patay. Yan po yung isang uri po ng buto ng tao na kinukuha po ng mga antingero na ginagamit po, pinaniniwalaan po na nagbibigay ng protection or nagbibigay ng agimat sa nagtatangam po sa kanya. So ayan, ang tuway-tuway po yan po ay nakukuha po yan sa hindi po nakakaalam. Ang tuway-tuway na sinasabi yan po ay nakukuha po yan sa sementeryo. Ayan. Tapos ang ang pagkukuha naman po niyan doon po sa mga liblib po na sementeryo. Ayan, tapos binubutas po yung nicho ng isang nakahimlay na patay Tapos pag nabutas na po yung nicho niyan, doon po sa may tapat po ng tuhod. Kinukuha po yan ng kamay Pero bago po yung kinukuha meron ang mga antingero, meron po yan na inuorasyon muna nila para magpakita kasi hindi po yan na basta-basta nagpapakuha. Yung mga tinatawag na mutya po ng patay. Yan. Kahit anong kapa po niyan, kapag hindi po pinagkaloob doon sa pagkapa, hindi po yan nakukuha. So yan. Saka hindi rin po yan na inaanuhan po ng liwanag or ilaw ng cellphone o ilaw ng lighter o ilaw ng flashlight. Yan, totally wala pong ilaw na dudukutin po yan doon sa nicho ang pagkukuha po ng tuway-tuway na tawag na mutya ng patay. So ayan, tapos ang naman yan pinaniniwalaan po niya na kapag yan naman po nakuha na pinagkaloob po ng espiritu, yung may katawan po ng buto. Yan po pinaniniwalaan na nagbibigay ng proteksyon sa tao, sa mga ibang mga espirituhanon Tapos yan po yan po nagbibigay po ng taga-bulag, nagbibigay din po ng proteksyon halimbawa po sa bala ng baril panipas. Tapos yung iba naman po niyan ginagamit po na sa panggagamot. Yan, tapos yung iba naman po niyan ang gamit naman po yan ginagamit din po sa kaliwa. Bukod sa sa kanan, ginagamit din po sa kaliwa ang tatawag po na mutya po ng patay. Pero nasa tao na lang po yan kung saan niya po gagamitin. Kung gagamitin niya po sa kabutihan o sa kasamaan. Kasi karamihan po ng karamihan po ng mga po niyan gumagamit po sa kaliwa. Yan po ay natawag na pamuypoy po sa tao. So ayan. So hindi rin siya maganda na tanganin ng isang agimatero na gagamitin lang po sa kasamaan sapagkat sabi nga ang lahat po ng bagay kapag sama-sama po ginagamit ang kanya pong nalalaman, yan po ay may kaparusahan. So ayan. Ngayon tatanungin kung bakit yung mga nagtatangan yan hindi po napaparusahan, hindi po nagagalit yung espiritu yung nagmamayari sapagkat yung mga antingero na talaga nag-handle po niyan, yan po ay pinakakain po ng dasal yan. Gabi-gabi po yan pinapakain. Yan. Kasi pagka hindi po yan pinapakain, ang nagiging nagiging sistema po niyan, ang espiritu po ay nagagalit.
doon sa nagtatangan sa kanya sapagkat siya po ay ginambala. No? So kaya kailangan talaga siya na pakainin o alagaan. Yan, sapagkat may kasabihan niya no, na ang isang bagay o isang agimat na tinatawag na hindi yung agimat ang magdadala doon sa tao. Yan, sapagkat dapat ang tao magdadala ng agimat sapagkat pag nagaganon po ang nangyari, ang nagiging kahantungan po niyan, ang tao po nagdadala niya, lalo na po yung natawag na agimat na tuway-tuway. Yan po ay nasisiraan po ng ulo, humahantong po sa kamatayan. So hindi po siya sabing kapag hindi po talaga hindi siya nakahanda na magtangan po niya na tinatawag na mutya ng patay o tuway-tuway, ay wag na pong subukin sapagkat yan po ay nasisiraan po ng ulo sapagkat ang nangyayari po niya kaya nasisiraan naman po yung ulo na nagtatangan yan sapagkat ang hindi na po siya nagdadala ron sa tinatawag na tuway-tuway. Ang tuway-tuway na po yung espiritu na po nagdadala sa kanya, kumbaga sa nakukontrol na po siya. Kaya po ang nangyayari po niyan, nasisiraan po ng ulo hanggang humantong po sa kamatayan. So ayan. So ayan po ang niya na ang po sa about sa tuway-tuway na talagang hindi po basta-basta kasi marami pong spiritual na ayaw pong humawak, ayaw pong kahit nga po pahawakan lang ang isang tuway-tuway, ayaw talaga, kumbaga sa nanginginig talaga sila sa takot, talagang kinikilabutan So hindi lahat po ng spiritual o natawag na kahit nga po ibang manggagamot, may makilala po tayo na ayaw po maghandle niyan ng tuway-tuway Ayan, sapagkat nandun po yung kanilang pangingilabot. Yan. Ang tinutukoy ko pang tuway-tuway, ganito po 'yon. Ayan. So, hindi po siya hindi po siya basta-basta tanganin. So pagsabi ko maraming spiritual na ayaw talaga humawak niyan. So ayan, ito po yung tinutukoy ko na tuway-tuway na bato na siya, naging bato. Ayan siya, naging bato na, sobrang tigas. So ayan, yan po ang tinatawag po na tuway-tuway, tawag na mutya po ng patay. Yan. So ang naman ito na kung bakit po ito nagiging para po siyang bato na, ayan, napakatigas na parang na siyang bato. Sapagkat kaya po siya tumitigas ng ganito dahil nga po sa pakain na dasal po sa kanila o sa kanya. Kaya po siya naging parang bato na siya katigas. So ngayon ang ang gamit naman po nito sa taga-bulag isinusubo po ito sa bibig para hindi po makita. Pero ginagamit lang po 'yan kapag magwi-withdraw po sa kalaban or mangangayaw sa laban o ayaw talaga makita. Halimbawa, mayroon po kayong papasukin na isang bahay na ayaw mo makita. Doon po 'yan sinusubo po sa bibig para hindi po makita. So yan, yung iba naman po niyan, ang mga kawatan, yan, ginagamit po yan ng ibang kawatan para umakyat po ng bahay, magnakaw. Ginagamit po yung tuway-tuway. Yan. Pero ang po niya naman po nila, ayan, pagkatapos naman nila gamitin yan, itinatapon na po yan, yung tuway-tuway. So, yan po yung mga mga magnanakaw ginagamit po sa kasamaan. So, sabi ko lahat naman po ng kasamaan ay mayroon pong hangganan yan. So, yung ganito na gamit, sabi nga talagang na po ito hindi na po yung mga tinatawag na mga mutya-mutya or mga bao Yeah, talagang sabi nga kasi na po yan, espiritu na po yung ginagawang kasangkapan. Pero ang iba naman, yan sinasabi naman nila na
hindi hindi maganda nga dahil nga siyempre yung 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 kaluluwa niyan parang ginambala no na ayaw patahimikin. So ayan, pero sa mga antingero yan ay ginagamit na pamproteksyon. Ayan, tapos siyempre yan naman sabi nga inaanohan po yan, pinapakain po ng dasal. At saka ang alam ko po nito ang iba kasi na sinasabi na meron po tayong mga narinig na ibang mga espirituhan na sinasabi nila na kailangan daw pares tapos kailangan pabasbasan sa pare Pero sa akin pong nalalaman about dito sa tuway-tuway sa tagal na po natin nag-handle, hindi po sa po pwedeng basbasan ng pare sapagkat pag binasbasan po siya ng pare yung ang kanyang kaluluwa yan ay aakyat po sa langit. So hindi po siya po pwedeng basbasan sa pare. Ibig sabihin, maiiwan sa yung kanyang buto, pero wala na po siya diyan, hindi na sasama sa doon sa taong nag-handle sa kanya. So hindi po siya po pwedeng pabasbasan sa pare. Pwede lang po siyang pakainin gabi-gabi ng dasal. Yan yun po. At tapos yung naman ito yung iba nito, yan na sa base sa akin po experience na minsan nananaginip po kayo meron kayong mga mapapaginipan na mga mukha ng tao sa inyong pagtulog. Yun na po yung para bang siguro kung ilan piraso po, kung ilan ang hinahandle nyo na tuway-tuway, makikita nyo po sa inyong panaginip yung kanila pong mga mukha. At saka may mga bagay na halimbawa po kayo po ay nag-iisa sa inyo pong bahay, may maramdaman kayo na yung bang unang tingin nyo parang may tao, pero pag tinitigan nyo wala. Ayan. Tapos mayroon namang iba na pagkakataon na mayroong mga bagay na imposibleng mahulog, pero magugulat na lang kayo, kumakalabog, tapos makita nyo nahulog. Isipin nyo bakit nahulog? Sapagkat maganda naman ang pagkakalagay Yan. Ibig sabihin, nandiyan sila. Nagpaparamdam na sila nandiyan lang sa iyong tabi. Pero nangyayari lang po yan kapag nag-iisa lang po kayo sa bahay. Inyo po silang talagang maramdaman. Kumbaga sa talagang minsan mangingilabot po kayo minsan pag kayo lang mag-isa medyo talagang minsan mananayo yung balahibo nyo. Talagang maramdaman nyo. Tsaka minsan meron kayong mapapansin na merong malamig na hangin na mahaplas humahawak sa inyo. Sa halimbawa nakahubad, merong parang may hangin na malamig na dumadampi sa katawan, minsan sa ulo. Yan po yung mga paramdaman tsaka yan ang nagtatangan po ng tuway kapag halimbawa kumakain, yan sila po ay inaalok. Inaalok po yan sila para kumain. Tara, kain tayo. Yung mga ganun ba, mga kaibigan, kain tayo. Ganun pong pag-handle po ng na tinatawag na tuway-tuway. Yan. Sapagkat isa akin na experience ang napansin ko lang siyempre pag tayo nasa sa bahay meron tayong chinilas. So ayan. Kapag yun ang chinilas na yun, ginagamit lang natin sa loob ng bahay. Pero mapapansin nyo kapag mayroon po kayong mga alaga na parang napakabilis naman mapudpud ng chinilas. Mantalang hindi ko naman ito linalabas. Nandito lang sa loob ng bahay. Pero mapapansin nyo, madali mapudpud yung chinilas. So, ibig sabihin, doon po yung mga talagang nakakakilabot na mga pangyayari. Tapos yung bang merong mga bagay na talagang minsan wala namang electric fan. Tapos makikita nyo sa mga kortina, walang electric fan, walang hangin, pero yung kortina gumagalaw. So talagang nakakatakot talaga. Kakilabutan talaga kayo ng gusto.
kapag sila ay inyo na pong, sabi nga, naging kaibigan nyo na, ibig sabihin talaga matagal nyo ng alaga, maramdaman nyo talaga na sila ay nasa iyong tabi. So ayan, yung mga about sa sa ganyan, sa tuway-tuway, sa pag-handle po niyan. Pero yan po naman iyan sabi nga, hindi po lahat ng mga antingero or agimatero ay humahawak po niyan. Ang alam ko po niyan na humahawak niyan, yan mga harimbakad at saka sa Mindanao yung mga ilaga, yan humahawak po niyan. Ang yung harimbakan na humahawak po ng mga ganyan tuway-tuway. Pero yung iba hindi po natin kasi sa Alpha Omega naman, ako member din naman pa ako ng Alpha Omega, pero sa Alpha Omega doon sa Mindanao, sa Zamboanga, wala naman doon sa aking maestro, wala naman po ako nakita sa kanya na mga tuway-tuway Ang nakita ko lang yung mga kalikasan, halimbawa yung mga mutya tinatawag, yung mga suso na naging bato, mga kalikasan. Pero pagdating mo sa ganyan, wala po tayong nakita sa Alpha Omega. Pero ewan lang natin po ngayon kasi medyo matagal na panahon na yon, baka ewan lang natin ngayon, baka mahawak na rin po sila ng ganyan. Kasi yung iba talaga niya, ginagamit po sa panggagamot. Ang tuway-tuway. Halimbawa, base sa aking experience na halimbawa yung may mga galis na parang namamasa, yan, yung tuway-tuway binabasa lang po yung lagas tapos hinahagod. Tapos magulat na kinabukasan yung parang malagkit na galis natutuyo. So nagagamit din po sa panggagamot. Yan, yung po yung bertod po ng tuway-tuway. So kaya nga lang, tulad po ng sinabi ko, hindi po basta-basta sapagkat yan po sabi nga maano na po yan. Pag hindi po tama, kapag ang espiritu na po ang nagdala doon sa tao, ayun, nadoon na po yung panganib. Pero dapat talaga yung tao ang nagdadala sa kanya, hindi yung espiritu nagdadala sa kanya, para hindi po mapahama. So ayan. Kasi karamihan po niya na talagang yung iba niyan talagang pag nasisiraan po ng ulo, talagang kahit walang kausap, yan. Talagang siya, nagsasalita na wala namang kausap. So ayan, natin sa about sa tuway-tuway Yan, shout out sa mga followers ni Commander Kalanchao. So ngayon ngayon tatapikin natin po ngayon kasi may mga nagtatanong po sa atin about tuway-tuway. Yan, na-vlog ko na po ito dati kaya lang hindi po natin pinaliwanag kung saan po nakukuha, kung ano pong gamit na iba ang about sa tuway-tuway Yan, ipapaliwanag po natin. Ang tuway-tuway po na akin pong sinasabi yung bang tinatawag na mutya ng patay. So ayan, nakukuha po yan yan pong tinatawag na mutya ng patay. Yan po yung isang uri po ng buto ng tao na kinukuha po ng mga antingero na ginagamit po, pinaniniwalaan po na nagbibigay ng protection or nagbibigay ng agimat sa nagtatangam po sa kanya. So ayan, ang tuway-tuway po yan po ay nakukuha po yan. Sa hindi po nakakaalam, ang tuway-tuway na sinasabi yan po ay nakukuha po yan sa sementeryo. Ayan. Tapos ang ang pagkukuha naman po niyan doon po sa mga liblib po na sementeryo. Ayan, tapos binubutas po yung nicho ng isang nakahimlay na patay Tapos pag nabutas na po yung nicho niyan, doon po sa may tapat po ng tuhod, kinukuha po yan ng kamay Pero bago po yung kinukuha meron ang mga antingero, meron po yan na inuorasyon muna nila
para magpakita kasi hindi po yan na basta-basta nagpapakuha. Yung mga tinatawag na namutya po ng patay. Yan. Kahit anong kapa po niyan, kapag hindi po pinagkaloob doon sa pagkapa, hindi po yan nakukuha. So yan. Tsaka hindi rin po yan na inaanuhan po ng liwanag or ilaw ng cellphone o ilaw ng lighter o ilaw ng flashlight. Yan, hindi totally wala pong ilaw na dudukutin po yan doon sa nicho, no? Ang pagkukuha po ng tuway-tuway, natawag na mutya ng patay. So ayan, tapos ang ano naman yan, pinaniniwalaan po niya na kapag yan naman po nakuha na, pinagkaloob po ng espiritu, yung may katawan po ng buto. Yan po pinaniniwalaan na nagbibigay ng proteksyon sa tao, sa mga ibang mga espirituhanon, Tapos yan po yan po nagbibigay po ng taga-bulag, nagbibigay din po ng proteksyon, halimbawa po sa bala ng baril, panipas. Tapos yung iba naman po niyan, ginagamit po na sa panggagamot. Yan, tapos yung iba naman po niyan, ang gamit naman po yan ginagamit din po sa kaliwa. Bukod sa sa kanan, ginagamit din po sa kaliwa ang tatawag po na mutya po ng patay. Pero nasa tao na lang po yan kung saan niya po gagamitin. Kung gagamitin niya po sa kabutihan o sa kasamaan, kasi karamihan po ng karamihan po ng maano po niyan, gumagamit po sa kaliwa, yan po ay natawag na pamuy-puy po sa tao. So ayan, so hindi rin siya maganda na tanganin ng isang agimatero na gagamitin lang po sa kasamaan, sapagkat sabi nga ang lahat po ng bagay kapag sama-sama po ginagamit ang kanya pong nalalaman, yan po ay may kaparusahan. So ayan, ngayon tatanungin kung bakit yung mga nagtatangan yan hindi po napaparusahan, hindi po nagagalit yung espiritu yung nagmamayaran, sapagkat yung mga antingero na talaga nag-handle po niyan, yan po ay pinakakain po ng dasal yan. Gabi-gabi po yan pinapakain. Yan. Kasi pagka hindi po yan pinapakain, ang nagiging nagiging sistema po niyan, ang espiritu po ay nagagalit doon sa nagtatangan sa kanya, sapagkat siya po ay ginambala. So kaya kailangan talaga siya na pakainin o alagaan. Yan, sapagkat may kasabihan niya na ang isang bagay o isang agimat na tinatawag na hindi yung agimat ang magdadala doon sa tao. Yan, sapagkat dapat ang tao magdadala ng agimat, sapagkat pag nagaganon po ang nangyari, ang nagiging kahantungan po niyan, ang tao po nagdadala niya, lalo na po yung natawag na agimat na tuway-tuway, yan po ay nasisiraan po ng ulo, humahantong po sa kamatayan. So hindi po siya sabi nga kapag hindi po talaga hindi siya nakahanda na magtangan po niya na tinatawag na mutya ng patay o tuway-tuway, ay wag na pong subukin, sapagkat yan po ay nasisiraan po ng ulo, sapagkat ang nangyayari po niya, kaya nasisiraan naman po yung ulo na nagtatangan yan, sapagkat ang hindi na po siya nagdadala ron sa tinatawag na tuway-tuway. Ang tuway-tuway na po, yung espiritu na po nagdadala sa kanya. Kumbaga sa nakukontrol na po siya. Kaya po, ang nangyayari po niyan, nasisiraan po ng ulo hanggang humantong po sa kamatayan. So, ayan. So, ayan po ang niya, na ang po sa about sa tuway-tuway, na talagang hindi po basta-basta. Kasi marami pong spiritual, na ayaw pong humawak. Ayaw pong, kahit nga po pahawakan lang,
ang isang tuway-tuway, ayaw talaga, kumbaga sa nanginginig talaga sila sa takot, talagang kinikilabutan, So, hindi lahat po ng spiritual o natawag na kahit nga po ibang manggagamot, may makilala po tayo na ayaw po mag-handle niyan ng tuway-tuway, Ayan, sapagkat nandun po yung kanilang pangingilabot. Yan. Ang tinutukoy ko pang tuway-tuway, ganito po yun. Yan. So, hindi po siya basta-basta tanganin. So pagsabi ko maraming spiritual na ayaw talaga humawak niyan. So ayan, ito po yung tinutukoy ko na tuway-tuway na bato na siya, naging bato. Ayan siya, naging bato na, sobrang tigas. So ayan, yan po ang tinatawag po na tuway-tuway, tawag na mutya po ng patay. Yan. So ang naman ito na kung bakit po ito nagiging para po siyang bato na, ayan, napakatigas na parang na siyang bato. Sapagkat kaya po siya tumitigas ng ganito dahil nga po sa pakain na dasal po sa kanila o sa kanya. Kaya po siya naging parang bato na siya katigas. So ngayon ang gamit naman po nito sa Tagabulag isinusubo po ito sa bibig para hindi po makita. Pero ginagamit lang po 'yan kapag magwi-withdraw po sa kalaban or mangangayaw sa laban o ayaw talaga makita. Halimbawa, mayroon po kayong papasukin na isang bahay na ayaw mo makita. Doon po 'yan sinusubo po sa bibig para hindi po makita. So ayan, yung iba naman po niyan, ang mga kawatan, yan, ginagamit po yan ng ibang kawatan para umakyat po ng bahay, magnakaw. Ginagamit po yung tuway-tuway. Yan. Pero ang po niya naman po nila, ayan, pagkatapos naman nila gamitin yan, itinatapon na po yan, yung tuway-tuway. So, yan po yung mga mga magnanakaw, ginagamit po sa kasamaan. So, sabi ko lahat naman po ng kasamaan ay mayroon pong hangganan yan. So, yung ganito na gamit, sabi nga talagang na po ito hindi na po yung mga tinatawag na mga mutya-mutya or mga bao Yeah, talagang sabi nga kasi na po yan, espiritu na po yung ginagawang kasangkapan. Pero ang iba naman, yan sinasabi naman nila na hindi maganda nga dahil nga siyempre yung kaluluwa niyan parang ginambala na ayaw patahimikin. So ayan, pero sa mga antingero yan ay ginagamit na pamproteksyon. Ayan, tapos siyempre yan naman sabi nga inaanohan po yan, pinapakain po ng dasal. At saka ang alam ko po nito ang iba kasi na sinasabi na meron po tayong mga narinig na ibang mga espirituhan na sinasabi nila na kailangan daw pares, tapos kailangan pabasbasan sa pari, Pero sa akin pong nalalaman about dito sa tuway-tuway, sa tagal na po natin nag-handle, hindi po siya po pwedeng basbasan ng pari. Sapagkat pag binasbasan po siya ng pari, yung ang kanyang kaluluwa, yan ay akit po sa langit. So hindi po siya po pwedeng basbasan sa pare. Ibig sabihin, may iwan sa yung kanyang buto, pero wala na po siya diyan, hindi na sasama sa doon sa taong nag-handle sa kanya. So hindi po siya po pwedeng pabasbasan sa pare. Po pwede lang po siyang pakainin gabi-gabi ng dasal. Yan yun po. At tapos yung naman ito yung iba nito, yan na sa base sa akin po experience na minsan nananaginip po kayo
meron kayong mga mapapaginipan na mga mukha ng tao sa iyong pagtulog. Yun na po yun, yung para bang siguro kung ilan piraso po, kung ilan ang hinahandle nyo na tuway-tuway, makikita nyo po sa inyong panaginip yung kanila pong mga mukha. At saka may mga bagay na halimbawa po kayo po yung nag-iisa sa inyo pong bahay, may maramdaman kayo na yung bang unang tingin nyo parang may tao pero pag tinitigan nyo wala. Ayan. Tapos meron namang iba na pagkakataon na merong mga bagay na imposibleng mahulog pero magugulat na lang kayo, kumakalabog, tapos makita nyo nahulog. Isipin nyo bakit nahulog? Sapagkat maganda naman ang pagkakalagay, ano. Yan. Ibig sabihin, nandiyan sila. Nagpaparamdam na sila nandiyan lang sa iyong tabi. Pero nangyayari lang po yan, ano, kapag nag-iisa lang po kayo sa bahay. Inyo po silang talagang maramdaman. Kumbaga sa talagang minsan mangingilabot po kayo, no? Minsan pag kayo lang mag-isa, medyo talagang minsan mananayo yung balahibo nyo. Talagang maramdaman nyo. Tsaka minsan meron kayo mapapansin na merong malamig na hangin na mahaplas sa humahawak sa inyo. Sa halimbawa, nakahubad. Merong parang may hangin na malamig na dumadampi sa katawan. Minsan sa ulo. Yan po yung mga paramdaman, no? Tsaka yan, ang nagtatangan po ng tuway, ano, kapag halimbawa kumakain, yan, sila po ay inaalok. Inaalok po yan sila para kumain, no? Tara, kain tayo. Yung mga ganun ba, mga kaibigan, kain tayo. Ganun pong pag-handle po ng no, na tinatawag na tuway-tuway. Yan. Sapagkat isa akin na experience, ano, ang napansin ko lang, ano, siyempre pag tayo nasa sa bahay, ano, meron tayong chinilas. So ayan. Kapag yun ang chinilas na yun, ginagamit lang natin sa loob ng bahay. Pero mapapansin nyo, no, kapag meron po kayong mga alaga na parang napakabilis naman mapudpud ng chinilas. Mantalang hindi ko naman ito linalabas. Nandito lang sa loob ng bahay. Pero mapapansin nyo, madali mapudpud yung chinilas. So, ibig sabihin, doon po yung mga talagang nakakakilabot na mga pangyayari. Tapos yung bang merong mga bagay na talagang minsan wala namang electric fan. Tapos makikita nyo sa mga kortina, walang electric fan, walang hangin, pero yung kortina gumagalaw. So talagang nakakatakot talaga. Kakilabutan talaga kayo ng gusto. Kapag sila ay inyo na pong, sabi nga, naging kaibigan nyo na, ibig sabihin talaga matagal nyo ng alaga, maramdaman nyo talaga na sila ay nasa iyong tabi. So ayan, yung mga about sa sa ganyan, sa tuway-tuway, sa pag-handle po niyan. Pero yan po naman, iyan sabi nga, hindi po lahat ng mga antingero or agimatero ay humahawak po niyan. Ang alam ko po niyan, na humahawak niyan, yan, mga harimbakal at saka sa Mindanao, yung mga ilaga, yan, humahawak po niyan. Ang yung harimbakan na humahawak po ng mga ganyan tuwid-tuwid. Pero yung iba, hindi po natin kasi sa Alpha Omega naman, ako member din naman pa ako ng Alpha Omega, pero sa Alpha Omega doon sa Mindanao, sa Zamboanga, wala naman doon sa aking maestro, wala naman po ako nakita sa kanya na mga tuway-tuway, Ang nakita ko lang yung mga kalikasan, halimbawa yung mga mutya tinatawag, yung mga suso na naging bato, mga kalikasan. Pero pagdating mo sa ganyan, wala po tayong nakita sa Alpha Omega. Pero ewan lang natin po ngayon kasi medyo matagal na panahon na yon, baka ewan na natin ngayon, baka umahawak na rin po sila ng ganyan. Kasi yung iba talaga niya, ginagamit po sa panggagamot. Ang tuway-tuway. Halimbawa, base sa aking experience, na halimbawa, yung may mga galis.
na parang namamasa. Yan, yung tuway-tuway, binabasa lang po yung lagas tapos hinahagod. Tapos magulat na lang kinabukasan yung parang malagkit na galis natutuyo. So nagagamit din po siya sa panggagamot. Yan, yung ano po yung bertod po ng tuway-tuway. So kaya nga lang tulad po ng sinabi ko, hindi po basta-basta sapagkat yan po sabi nga maano na po yan. Pag hindi po tama, kapag ang espiritu na po ang nagdala doon sa tao, ayun, nandoon na po yung panganib. Pero dapat talaga, yung tao ang nagdadala sa kanya, hindi yung espiritu nagdadala sa kanya. Para hindi po mapahama. So, ayan. Kasi karamihan po niya, no, na talagang, yung iba niyan, talagang pag nasisiraan po ng ulo, talagang kahit walang kausap, yan. Talagang, ano siya, nagsasalita, no, wala namang kausap. So, ayan, maano natin sa about sa tuway-tuway, ano.